Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Lex, ngayong gabi, muli nating balikan yung iba't ibang storya ho natin ng mga taong nahulog sa bitag dito sa Kilos Pronto dahil na rin sa mga maanumalya nilang gawain at panlalamang sa kapwa. Kung matatandaan ninyo, isang barangay chairman sa Tayambani, San Carlos City, Pangasinan, ang isa sa mga most wanted drug dealers sa naturang lalawigan kung paano siya nahulog sa bitag ng mga operatiba at ng Kilos Pronto. Eto ho, balikan ho natin ulit. Halos 2 buwan trinabaho ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Pangasinan Provincial Police Office at SWAT ang mini shabu tiyangge sa barangay Tambayani, San Carlos, Pangasinan. Pangunahing target ang most wanted drug dealer ng shabu sa Pangasinan at leader ng tinaguriang Darema Group, ang gun for hire at kilalang tulak na si Barangay Chairman Lamberto Villa alias Dawit. Ayon sa intel ng PNP, nasa order of battle na ang leader ng Darema Group. Ang involvement ng mga ito ay gun for hire. Pumapatay ng tao mga ito. Involved din sila sa drug trafficking and distribution. And then, meron din silang operation sa gun running. Ito yung grupo nila. So, matagal na na-identify ito ng ating intelligence units dito sa Region 1. Isa siya sa pinakamataas na target natin sa probinsya. At siya yung number 1 din dito sa San Carlos. Maging ang PDEA Region 1 nagulat sa ipinakitang tapang ni Villa. Kaya't planadong paghahanda ang ginawa ng mga operatiba. Sa ilang buwan ng pagmamanman ng PDEA Region 1 at Pangasinan Provincial Police sa mga suspect, iisa lang ang kanilang nakumpirma. Matinik at maingat ang mga suspect sa pagpapatakbo ng kanilang negosyong illegal. Kung makikita natin, very strategic yung ginawa niya dun sa sa location ng kung saan niya ginagawa yung kanyang illegal na gawain. Yung nag-establish siya ng drug den doon. So, 2 bahay, 2 kubo. So, iba-iba kung hindi paggabi, iba-iba kung saan siya natutulog. So, may gamitan doon. At the same time, nilagyan niya ng CCTV. Sa bisa ng search warrant ay pinagkaloob ni Judge Hermogenes Fernandez ng RTC Branch 56, San Carlos, Pangasinan. Ikinasa ng Pangasinan PNP Anti-Illegal Drugs, SWAT, at ng PDEA ang isang operasyon kasama ang bitag Kilos Pronto. Pasado alas 4 ng madaling araw, pagdating sa target site, eto na ang sumunod na pangyayari. Tulad ng inaasahan, naging mailap pa mga suspect. Maya-maya pa, nakipagpalitan ng putok ang mga suspect sa mga operatiba. Arestado si Cyrus Gabis at Warley Co, habang ang leader ng Darema Group na si Kapitan Villa patay sa operasyon. Nasamsam naman ang 35 plastic sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 75,000 pesos. 2 baril na kalibre 38 na kargado ng bala, timbangan ng droga, pera at iba pang drug paraphernalia. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Section 7, 8, 11, 12 at 15, Article 2 ng Republic Act 9165.
Mga ganitong klaseng operasyon, Lex, ano? Matapos ang ilang buwan na pagmamanman dito ho kay Cap, ayun, nahulog sa bitag sa pamamagitan ho ng sanib puwersa ng PDEA Region 1 at PNP Provincial Police at SWAT. At kilos pronto bitag, dito ho ang leader na tong miyembro ng notorious na leader ng Darema Group.